Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Kai Sotto hahabol sa FIBA Asia Cup Championship. Sa mga pinopos nga ngayon ng kampo ni Kai Sotto na mukhang maganda yung nagiging development ng kanyang rehabilitation. Nabiruin nyo, 1 month pa lang, nagpakita na to ng mga positibong resulta. Una rito, hindi gumamit ng crutches o saklay si Kai Sotto, na yung karamihan na nai-injury ng ganto kalala gumagamit ng saklay, na ang ibig sabihin hindi nito kaya yung bigat o load ng katawan. Kumpara kay Kai Sotto, knee brace lang ang kanyang ginamit, ibig sabihin to prevent further motion o extension ng kanyang tuhod. Pero yung load ng kanyang katawan, kayang-kaya niya at parang normal siyang nakakalakad. Then yung sumunod, yung nag-post yung kanyang kampo na nagpapakita ng kanyang upper body build na mukhang tumitira to ng quads exercise na siya pong nagpapalakas ng tuhod. In particular, yung sumo deadlift, nadamay na rin yung shoulder, bicep and tricep pag tinira mo yung exercise na yun. Kaya ganun na lang po tayo lahat na nagulat. Yung nagsasabi halimaw, yung iba naman tank build na si Kai Sotto. Then itong latest update na pinost nila na si Kai Sotto doing a leg press exercise. Parehas na tama, nagpapalakas po ito ng tuhod. Under pa rin to sa quads exercise. At the same time, pasok rin to sa hamstring exercise. Nakaparehas na target palakasin yung legs. Nakatulad rin po yung tama sa mga ginagawang deadlift ni Kai Sotto. Ito lang masasabi ko, pag mga ganitong positibong indikasyon ang pinakikita ng kampo ni Kai Sotto, malaki ang posibilidad na hinahabol nila o makakahabol si Kai Sotto sa incoming na FIBA Asia Cup Championship sa August. Kung patuloy lang na maganda yung nagiging progreso ng kanyang rehabilitation at walang komplikasyon na mangyayari. Yung kinatatakutan, nagbibigay ng problema at bangungot ng ibang kupunan o bansa na si Kai Sotto. Yung ine-expect nilang walang Kai Sotto, baka magulat sila at mambulaga na lang si Kai Sotto na maglalaro ito sa ating Gilas Pilipinas.